Positibo ang naging pagtanggap ng ilang senador sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, simula pa lang ng talumpati ng Pangulo ay naging matindi o mabigat na ang mensahe laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyong nadiskubre noong nakaraang taon o ang kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. So opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mahalagang hakbang ang binitiwang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatunay na walang kinikilingan ang pamahalaan. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nilang, hindi ako Pangulo ng pamilya ko lang, hindi ako Pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na ibinubungan yan. Positibo ring tinitingnan ni Senator Erwin Tulfo ang tahasang pagkakabanggit sa dating Speaker ng Kamara na si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa Senador, patunay umano ito na seryoso ang pamahalaan sa usapin ng flood control. Finally, sinabi niya na makakasuhan yung former Speaker of the House. So kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man na isipin pero kailangan may mananagot. So I think yun ang inaantay ng mga kababayan natin na bakit ang daming binanggit na mga kuwan pero yung pinsan mo hindi nakasuhan. So finally, ayun na nga na may kaso si former Speaker Romualdez sa Ombudsman ngayon. Samantala, tiniyak ng mga senador kabilang na ni Senator Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy. Nakikilos agad ang Senado upang mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa Thursday, may hearing po ako tamang-tama about the EPIRA law, amending the EPIRA law. Isasama na po natin yan. May gray area yung EPIRA law na ito, may butas yung batas na ito. Kailangan po natin tapalang ayusin. Bilang majority leader, sisiguruhin naman ni Senator Zubiri na maipasa nila sa lalong madaling panahon ang panukalang maamyendahan ng EPIRA Law o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Marching orders yan ng Pangulo sa Kongreso at sa Senado na amendahan ang EPIRA Law para matanggal na ang systems laws. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga kababayan. So, malaking bagay yan. Yeah. No, we'll do it. We'll try to do it before Christmas. So, as Majority Floor Leader, I guarantee you, we will get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, iginiit ni Senator Ontiveros na dapat silipin ang kabuang sistema ng enerhiya sa bansa upang matiyak na mapapababa talaga ang binabayaran ng mga consumer. It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems loss at VAT sa systems loss at charges, dapat tignan na rin yung iba pang aspeto ng EPIRA para maamyendahan ito o di kaya ay palitan ng isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Pati dun sa mga kailangan reformahin sa generation, transmission, and distribution, yung tatlong major na sangkap ng energy sector natin na lahat kailangan may reformahin. At sa bawat isang iyon, may kailangan ding tanggaling ibang charges sa customers bukod dito sa unang at very welcome na pagtanggal na sa pag-charge ng systems loss at VAT sa systems loss sa mga customers.
Ilan lang ang mga ito sa paunang reaksyon ng ilang senador pagkatapos ang talumpati o ulat sa bayan ng Pangulo kahapon. Samantala inaasahang mamayang hapon ay ilalahad na ang kontrasona ng ibang mga senador, partikular na ang minorya. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.